Naging mahalagang taon ng 2025 para sa Bangsamoro Transition Authority Parliament sa pagpapatibay ng mga desisyong may direktang epekto sa buhay ng bawat Bangsamoro at sa paghahanda para sa kauna-unahang parliamentary elections. Bilang patunay nito, pinagtibay ng parlamento sa pagtatapos ng taon ang ilang mahahalagang batas, kabilang ang makasaysayang pag-aproba ng Bangsamoro Autonomy Act No. 85 o General Appropriations Act ng Bangsamoro para sa taong 2026. Ang Bangsamoro Expenditure Program para sa fiscal year 2026 ay nagkakahalaga ng 114,777,644,141.90 pesos. Prioridad ng budget ang edukasyon, kalusugan, infrastruktura at serbisyong panlipunan na patuloy na nangunguna sa paglalaan ng pondo ng pamahalaan sa ilalim ng inaprobahang budget. Sa pag-aproba ng budget para sa 2026, layo ng pamahalaang Bangsamoro na matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mga serbisyong pampubliko na magsusulong sa pag-unlad ng buong Bangsamoro Region. Yes, if sa ating mga kababayan, again, iniimbitahan ko kayo maging mapagmatsyag, maging mapanuri. Tingnan natin yung mga naka-allocate na funding sa mga ministries, sa mga social services, ay para po sa atin yan, sa mga infrastructure na ikabubuti ng ating pang-araw-araw na kabuhayan, mga ating roads to markets, mga schools, school buildings, hospitals na ipapatayo, pupunduhan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. All these are part and parcel po ng ating hangarin, ang ating aspiration to improve yung kabuhayan at pamumuhay ng ating mga kababayan sa loob ng rehiyon. The General Appropriation Act is not just about numbers and budgets. It is a blueprint of our collective growth and development. It stands as a testament to our dedication to good governance, transparency, and the responsible management of public resources. This act establishes a comprehensive framework that prioritizes essential services, promotes economic opportunities, and enhances the quality of life for every Bangsamoro citizen. Through strategic investment in education, healthcare, infrastructure, and social services, we lay the foundation for a prosperous future where every individual, regardless of their background, can thrive and contribute to our society. Ang panukalang batas na ito ay naitala bilang pinakamabilis na naaprubahan sa kasaysayan ng Regional Parliament at ito rin ay formal na nilagdaan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua noong December 17, 2025. Kasabay ng reformang pinansyal, inaprubahan ng parlamento ang Bangsamoro Labor and Employment Code, ang kauna-unahang komprehensibong batas na nagpapalakas sa karapatan at dignidad ng bawat manggagawang Bangsamoro. Ang batas na ito ay principally authored ni Member of the Parliament Romeo Sema. Ayon sa kanya, tinitiyak ng BILEC na ang patakaran sa paggawa ay angkop sa natatanging kalagayan ng Bangsamoro at tumutugon sa lokal na kultura at aktwal na pangangailangan ng mga manggagawa. Actually, lahat naman is mahalaga kasi nidefine natin doon yung pre-employment to active employment and post-employment, and the last is the justice, labor justice. So doon sa pre-employment, lakas natin doon yung dapat magiging competitive, at least meron silang yung capacity, matrain yung ating mga workers, both the former and informal workers. So para magiging competitive sila at magiging empowered sila. So yung po pinaka natin doon is first, kasi gusto natin bago sila magpasok sa kanilang trabaho is just for example the carpentry natin. So dapat matrain na natin sila through capacity building, magiging productive sila.
Upang matiyak ang pananagutan sa pondo, inaprubahan din ang Bangsamoro Autonomy Act No. 84 o Bangsamoro Budget System Act, ang kauna-unahang komprehensibong batas sa public financial management ng rehiyon na pinag-iisa ng mga patakaran sa pagbabudget at nagpapalakas ng transparency at disiplina sa pananalapi. Ngayong taon, pinagtibay din ang Bangsamoro Autonomy Act No. 83 o Bangsamoro Nutrition Act na principally authored ni MP Cadel Sinolinding Jr. Layunin ng batas na itatag ang kauna-unahang Bangsamoro Nutrition Commission na mangunguna sa mga programang pangnutrisyon ng rehiyon at tutugon sa patuloy na suliranin ng child malnutrition, lalo na sa mga komunidad na matagal nang nakakaranas ng kakulangan sa sustansya at serbisyong pangkalusugan. Binigyang diin din ni Chief Minister Abdulrauf Makakuwa na ang mga batas na ito ay inaasahang magpapalakas pa sa pundasyon ng kaunlaran ng Bangsamoro Region. We also signed the Bangsamoro Autonomous Act No. 83, the Bangsamoro Nutrition Commission Act of 2025. A region cannot progress when health outcomes are ignored and children are left vulnerable. Addressing nutrition is not a peripheral to development. It is a foundation to it. In the same spirit, we signed the Bangsamoro Autonomy Act No. 84, the Bangsamoro Justice System Act of 2025. This law tightens how plans are prepared, how funds are released, and how resources are accounted for. Public funds are not political instrument. Every peso must now justify its purpose and prove its impact. These laws were not meant to stand alone. They were designed to reinforce one another because rights without resources are hollow. Programs without discipline decay. Power without accountability erodes legitimacy. Today, we sealed those fractures. Inaprubahan din ng Bangsamoro Parliament ang mga batas na nagpapalakas ng pamamahala, serbisyong pampubliko at karapatan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang BAA No. 81 na nagtatag ng Salamat Excellence Award for Leadership Program upang kilalanin ang mahusay na pamumuno at mataas na kalidad ng serbisyo publiko sa pamahalaang Bangsamoro. Inaprubahan din ang BAA No. 75 na nagbibigay ng karagdagang pondo para sa operasyon ng pamahalaang Bangsamoro upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mga pangunahing serbisyo. Pinagtibay ang BAA No. 72 na nagbibigay ng 7 araw na may bayad na bereavement leave sa mga manggagawa sa pampubliko at pribadong sektor sa BARMM. Pinagtibay rin ng parlamento ang ilang panukalang batas na naglalayong palakasin ang serbisyong pangkalusugan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pag-aproba sa BAA Numbers 80, 79, 78, 76, 73 at 74, pinalawak at inangat ang kapasidad ng mga pampublikong ospital sa BARMM, kabilang ang pagtatag ng mga bagong Level 1 hospitals, pag-upgrade ng mga umiiral na pasilidad at pagbuo ng isang Level 3 regional hospital upang mapalapit at mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa rehiyon. Sa isang eksklusibong panayam kay Floor Leader Anthony Jet Lim, tiniyak ng BTA Parliament na may mga malinaw at konkretong mekanismo upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga batas na ito. If you observe yung nagkaroon ng mga budget deliberations, alhamdulillah yung mga MPs natin nakisama talaga, binusisi page by page, line by line ang mga budget, proposed budget ng mga ministries.
So I suppose with the same rigor, ganun din ang gagawin nila during the implementation, especially yung oversight function ng parliament ho. So I expect also yung mga kababayan natin, not only yung mga public officers natin, employees natin, na magkaroon ng feedback mechanism from time to time, i-check kung pinaglaanan ng mga funding, mga projects ay na nagagawa, na i-implement, and also yung mga services na pinondohan natin ay na itatawid at nararamdaman ng ating mga kababayan. Tinutukan din ng Bangsamoro Parliament ang usapin ng districting, kasunod ng sunod-sunod ng pampublikong konsultasyon na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sa kasalukuyan, may 6 na districting bills na nakabinbin sa plenaryo. Hinarap din ng parlamento ang isang mahalagang transisyon sa pamumuno, kasunod ng pagpanaw ni Speaker Balindong na nagsilbing pagsubok sa katatagan ng institusyon. Noong October 21, 2025, nahalal si Senior Minister Muhammad Yacoob bilang Speaker kasama sina Attorney John Anthony Jet Lim bilang Floor Leader, Attorney Shah Elijah Dumama Alba at Jose Lorena bilang Deputy Speakers, at Amer Zakaria Rakim bilang Deputy Floor Leader. Nangako ang bagong pamunuan na paiigtingin ang transparency at itataguyod ang may prinsipyo at tapat na pamamahala habang nananatiling tapat sa mandato ng parlamento na maglilingkod sa sambayanang Bangsamoro. Firstly, hindi ko inaasahan na maging speaker ako. At sa akin, impossible noon. But wala naman impossible kung kadar. It's a really a kadar. So, since na ako yung nahalal, alam ko naman ang mahina ko when it come to legislation. But my strength, or the lawyers, or the expert member of the parliament, sila yung katuwang ko to make this mission possible. So, lahat ng mga hamon, wala namang bagay na walang hamon na, di ba? But the good things, if that challenge ay ma-resolve, ay achievement na yan eh. So, I think with the strategy to make 80 members on board to support the mission of speaker, I think that is the very, very good result. So, inaasahan ko pa na maraming mga hamon along the way, but I'm ready to solve any challenges because that is my mission. Thank you. Sa tala ng parlamento sa taong 2025, 45 na panukalang batas ang nakapasa sa unang pagbasa, 92 naman sa ikalawang pagbasa, at 14 naman na Bangsamoro Autonomy Acts ang ganap na naipasa bilang batas na sumasalamin sa pinaigting na pagpapatatag ng mga institusyon ng pamahalaang Bangsamoro. Sa pagtatapos ng 2025, ipinakita ng Bangsamoro Parliament na hindi lamang ito sa dami ng mga batas na naipasa. Ito ay patungkol sa matibay na pundasyong naitatag, mga institusyong napalakas, serbisyong napalawak, at tiwalang nakuha mula sa Bangsamoro. Sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary elections, haharap ang Bangsamoro na mas handa, mas matatag at mas responsableng pamahalaang nakatuon sa ganap na otonomiya para sa kasalukuyan at sa susunod pang mga henerasyon. Yana Sanday, BIO News.